May mga tao na buong buhay nilang hinanap ang yaman, kapangyarihan at kasikatan, ngunit sa sandaling humarap sila sa kamatayan, napagtanto nilang wala ni isa sa mga bagay na iyon ang makapagliligtas sa kanilang kaluluwa. At ikaw, hindi mo ba naitanong sa sarili mo kung ano ba talaga ang tunay na sukatan ng karunungan? Dahil ang mundo ay nagtuturo na ang karunungan ay diplomasya, pera, teknolohiya o ang galing makipagsabayan sa lipunan. Ngunit ang Biblia ay tila sumisigaw ng kabaligtaran. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Hindi ba't nakakakilabot isipin na pwedeng naglalaan ka ng buong lakas mo sa isang bagay na sa dulo pala ay magiging walang kabuluhan? Kung tutuusin, ang mga tao noon pa man ay nalinlang na ng kanilang sariling pagmamataas. Ang mga hari ng sinaunang panahon, mga pilosopo ng malalaking imperyo, mga pinunong nagpakasasa sa kanilang kayamanan, lahat sila'y bumagsak sa parehong bitag. Akala nila sila ang pinakamarunong. Pero naroon ang Diyos, paulit-ulit na ipinapakita na ang karunungan ng tao ay kahangalan sa kanyang harapan. At ikaw na nakikinig ngayon, hindi mo ba nakikita na ang parehong delusyon ay patuloy na umiikot sa ating mundo? Maraming tumatahak sa daang ito at baka hindi mo namamalayan, kasama ka na rin doon, subalit narito ang nakakayanig na katotohanan. Maaari kang maging respetado, maaari kang maging tanyag, maaari kang tawaging matalino ng lahat. Ngunit kung ang pundasyon ng iyong karunungan ay hindi nakaugat sa salita ng Diyos, lahat ng iyon ay mabubuwal sa unang unos na dumarating. At baka ito ang dahilan kung bakit, kahit na marami kang alam, marami ka ring gabi ng kawalan ng tulog, laging may pangamba at pakiramdam mo'y laging kulang. Sapagkat mayroong kulang, ang karunungan na mula sa itaas, ang karunungang nagbibigay ng buhay. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Bakit sa kabila ng napakaraming impormasyon na abot kamay mo, bakit pakiramdam mo'y lalo kang naliligaw? Bakit sa kabila ng lahat ng kaalaman, mas dumadami ang takot, ang pagkalito, ang kaguluhan? Dahil ito ang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang karunungang nagmumula sa Diyos. Ang karunungang ito'y hindi ipinagbibili, hindi kayang bilhin, at hindi matutumbasan ng pinakamataas na edukasyon. Ito'y ibinubulong ng Espiritu sa mga pusong handang magpakumbaba. At dito, kailangan mong huminto at magpasya. Mananatili ka bang nakakulong sa ilusyon ng karunungan ng mundong ito? O hahakbang ka patungo sa liwanag ng karunungan ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at direksyon? Dahil hindi ito optional. Hindi ito simpleng dagdag sa iyong buhay. Ito ay usapin ng kaligtasan o kapahamakan. Tandaan mo ito, ang tunay na karunungan ay hindi sinusukat sa dami ng alam mo, kundi sa kung sino ang sinusundan mo. At kung hindi ang Diyos ang pinagmumulan ng iyong karunungan, ikaw ay nagtatayo lamang sa buhangin na sa isang iglap ay mawawala. At datakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Iyan ang malinaw na pahayag ng Kawikaan 9:10 at ito ang sentrong pangako na kailangan mong marinig ngayon. Sa isang mundong sinasamba ang talino, ang galing at ang kasikatan, ang Biblia ay naglalagay ng ibang batayan. Hindi nakukuha ang tunay na karunungan sa unibersidad, hindi ito nahuhubog lamang sa karanasan at hindi ito hawak ng pinakamakapangyarihang tao. Ang karunungan ay nagsisimula sa takot, paggalang, at lubos na pagkilala sa Diyos. Kapag ito'y iyong pinanghawakan, nagbubukas ang isang pintuan ng pangunawa na hindi matutumbasan ng anumang kaalaman ng tao. Isipin mo ang panahon ng Hari Solomon, ang taong kinilala sa kasaysayan bilang pinakamarunong sa kanyang panahon. Nang siya'y nanalangin, hindi siya humiling ng ginto o ng kapangyarihan. Humiling siya ng karunungan upang pamunuan ang bayan ng Diyos. At sa kanyang kababaang loob, ibinigay ng Panginoon ang higit pa sa kanyang inasahan. Karunungan na walang kapantay at kasaganaan na hindi maikukumpara. Ngunit mapapansin mo ang karunungang iyon ay hindi dumating mula sa sariling talino ni Solomon, kundi mula sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay.
Ito ang patunay na ang pangako ng karunungan ay hindi lamang ideya, kundi isang biyayang ibinubuhos ng Diyos sa mga pusong handang sumunod sa Kanya. Kapag sinasabi ng Biblia na ang karunungan ay kaloob, ito ay higit pa sa kakayahang magdesisyon ng tama. Ito'y ilaw na nagtuturo ng landas sa gitna ng dilim. Ito'y kalasag laban sa pandarayan ng mundo. At higit sa lahat, ito'y gabay na naglalapit sa tao sa layunin ng kanyang buhay. Kaya't kapag narinig mo ang pangakong ito, hindi mo ito dapat maliitin. Sapagkat sa bawat panahon ng kaguluhan, ang karunungan ng Diyos ang nagiging tagapagligtas ng kanyang bayan. Noong panahon ng mga propeta, nang harapin nila ang matitinding banta, hindi espada ang nagligtas sa kanila, kundi ang karunungang galing sa Diyos na nagturo ng mga hakbang. Ngayon, itanong mo sa iyong sarili, paano isinasalin ang pangakong ito sa iyong sitwasyon? Marahil, ikaw ay nahaharap sa kawalan ng direksyon, nalulunod sa takot kung anong bukas ang darating. Marahil, kagaya ng marami, nakatingin ka sa balita at nakikita mo lamang ang digmaan, krisis at pangamba. Ngunit pakinggan mo ito, ang karunungan ng Diyos ay hindi natitinag. Tulad ng isang matibay na tore, maaasahan ito ng sino mang tatakbo sa Kanya. Kapag sinabi ng Diyos na ang Kanyang salita ay ilaw sa ating mga paa, ito'y nangangahulugan na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na gagabay sa iyo at huwag mong akalaing ang karunungang ito ay para lamang sa mga matalino o banal. Hindi. Ang pangako ay malinaw. Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana at walang panunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Santiago 1:5. Ibig sabihin, kahit sino, kahit ikaw na nakikinig ngayon, kahit gaano pa kaliit ang tingin mo sa iyong sarili, ay pwedeng tumanggap ng karunungan mula sa Diyos. Hindi ito nakabase sa iyong antas sa lipunan, kundi sa iyong kahandaang magpakumbaba at humingi sa harap ng ating makabagong mundo. Ang pangakong ito ay nagiging mas malinaw kung gusto mong manatiling matatag sa gitna ng kaguluhan. Kailangan mo ng higit pa sa sariling galing. Kailangan mo ng karunungang galing sa taas, isang karunungang nagbibigay ng kapayapaan kahit sa gitna ng bagyo, ng lakas kahit sa gitna ng kahinaan, at ng direksyon kahit sa gitna ng pagkalito, kaya't huwag mong palampasin ito. Ang pangako ng Biblia ay nagsasabi na ang tunay na karunungan ay hindi hinahanap sa ingay ng mundo, kundi sa tahimik na relasyon sa Diyos. At kapag sinimulan mong tanggapin ito, matutuklasan mo na hindi lamang ito sagot sa iyong mga tanong, kundi daan tungo sa isang buhay na may layunin at katiyakan. At dito nagsisimula ang mas malalim na hiwaga. Kapag isinasa buhay mo ang pangakong ito, unti-unti mong mararanasan na ang karunungan ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang bawat sulok ng iyong buhay. At iyon ang magdadala sa atin sa susunod na hakbang kung paano ito lumalapat mismo sa ating panahon ngayon. Kapag tinitingnan mo ang mundo ngayon, hindi ba't ramdam mo ang bigat ng kawalan ng katiyakan? Saan ka man bumaling, may digmaan, may gutom, may kaguluhan. Sa bawat balita may panibagong krisis na nagdadala ng takot. At marahil ikaw mismo, tahimik na nagtatago ng mga tanong, paano ko mapapanatili ang aking pamilya sa gitna ng kagipitan? Paano ko malalampasan ang sakit na ito na walang lunas? Paano ako makakaahon mula sa pagkakautang at kawalan ng trabaho? Ang lahat ng ito'y hindi malayo. Ito'y iyong nararanasan o nakikita mo sa mga taong pinakamalapit sa iyo. At dito pumapasok ang tanong, nasaan ang karunungan sa gitna ng kaguluhang ito? Ang mundo ay nag-aalok ng iba't ibang sagot. May mga eksperto na nagsasabing kayang solusyonan ng agham ang lahat. May mga pinuno na ipinangangako ang kapayapaan, ngunit sa huli nagdadala ng higit pang kaguluhan. May mga nag-aakala na ang pera ang magiging sagot, subalit kahit ang pinakamayayaman ay nahuhulog sa pagkabalisa. Sa likod ng lahat ng ito, nakikita natin ang parehong kawalan ng katiyakan na naranasan ng bayan ng Israel noon. Sila'y natigil sa ilang, walang tiyak na bukas,
at tanging salita ng Diyos lamang ang nagsilbing ilaw sa kanilang daraanan. Kung iisipin mo, walang gaanong kaibahan ang kanilang panahon sa atin. Sila man ay naharap sa kakulangan ng pagkain, sa banta ng kaaway, sa takot ng bukas. Ngunit sa kabila nito, paulit-ulit nilang naranasan na ang karunungan ng Diyos ang gumabay sa kanila. Siya ang nagbigay ng mana mula sa langit. Siya ang nagturo kay Moises ng tamang landas. Siya ang nagbukas ng dagat na parang kalsada. At ngayon, sa panahon ng teknolohiya at globalisasyon, hindi ba't kapareho din ang ating kalagayan? Marami ang nagpapanggap na marunong, ngunit kakaunti ang nakararanas ng kapayapaang hatid ng Diyos, kaya tingnan mo ang sarili mong sitwasyon. Sa oras ng takot, ilang beses ka nang naghanap ng sagot sa mga bagay na mabilis ding nabigo. Ilang gabi ka nang nakatulala, pilit na umuugma sa mga plano ng tao, subalit lalo kang naliligaw. Ito ang katotohanan. Ang tunay na karunungan ay hindi nakikita sa mga bangko, hindi ibinibigay ng gobyerno at hindi mo mabibili kahit gaano karaming pera ang hawak mo. Ito'y kaloob na mula sa Diyos at ito'y buhay na umaabot sa pinakakailaliman ng iyong puso. At paano ito gumagana sa ating panahon? Kapag dumating ang balita ng kaguluhan, maaari kang lumapit sa Diyos at humingi ng karunungan kung paano kikilos. Kapag nawalan ka ng trabaho, ang kanyang karunungan ang nagtuturo ng disiplina, ng lakas ng loob at ng mga bagong paraan upang makatawid. Kapag ang iyong pamilya ay hinahati ng hindi pagkakaunawaan, ang kanyang karunungan ang nagtuturo kung paano magmahal, magpatawad at magsimula muli. Ito'y hindi lamang teorya, ito'y kapangyarihang gumagalaw sa totoong buhay. Isipin mo ang isang ina na hindi alam kung saan kukuha ng pagkain para sa kanyang mga anak. Ang karunungan ng Diyos ay nagtuturo sa kanya na huwag mawalan ng pag-asa, na manalangin at magtiwala na may bukas pa ring pag-asa. Isipin mo ang isang ama na nawalan ng trabaho. Ang karunungan ng Diyos ang magbubukas ng pinto ng lakas, magtuturo ng tamang panahon at magdadala ng mga tao na magiging sagot sa kanyang pangangailangan. Hindi ba't ito ang mismong kailangan mo ngayon? Ngunit ang tanong ay ito, handa ka bang isuko ang iyong sariling paraan ng pag-iisip at lumapit sa Diyos? Dahil ang pangako ng Biblia ay malinaw, kung sino man ang humingi ng karunungan, tatanggap. Ngunit kakaunti lamang ang talagang humihingi. Mas marami ang nagtitiwala sa kanilang sariling plano, mas inuuna ang kanilang sariling galing, at sa huli, mas lalo silang nadadapa. Ikaw, pipiliin mo ba na sumama sa karamihan o tatanggapin mo ang paanyaya ng Diyos na lumakad sa landas ng kanyang karunungan? Ito ang punto na hindi mo dapat palampasin. Ang parehong Diyos na gumabay kay Solomon, na nagligtas sa Israel, na nagpaulan ng mana sa ilang, ay siya ring Diyos na nakikinig sa iyo ngayon. At kung susunod ka sa kanyang tinig, madarama mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay higit pa sa kaalaman. Ito ay kaligtasan, gabay at katiyakan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. At sa mga susunod na sandali, makikita mo na may mga buhay na mismong nagpapatunay sa kapangyarihang ito ng pangako. May mga sandali na tila hindi sapat ang mga salita upang ipaliwanag kung paanong ang karunungan ng Diyos ay tunay na gumagalaw sa buhay ng tao. Ngunit kapag nakarinig ka ng mga kwento ng mga taong binago ng pangakong ito, hindi mo na kailangan ng teorya o paliwanag pa, dahil ang patunay ay nakikita mo sa kanilang mga mata, sa kanilang tinig, sa kanilang mismong buhay. Isipin mo ang isang ina na halos mawalan ng lahat, nawalan ng asawa, nawalan ng trabaho, at iniwan na lamang ng mga taong inaasahan niyang tutulong. Sa gitna ng kawalan, halos sumuko siya. Ngunit isang gabi, sa gitna ng kanyang pagluha, bumukas ang kanyang Biblia at nabasa ang mga salitang, "Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos." Doon siya nagsimulang manalangin, hindi para sa kayamanan o kaginhawaan, kundi para sa karunungang tumindig muli. Tanalemi lama kung ano ang nangyari.
Unti-unti siyang tinuruan ng Diyos kung paano magpatuloy. Binigyan siya ng mga ideya na naging dahilan ng maliit na negosyo na ngayon ay bumubuhay sa kanyang mga anak. Hindi iyon aksidente. Iyon ay karunungang mula sa langit. Mayroon ding isang kabataang lalaki na lubog sa bisyo, walang direksyon, walang pakialam sa kanyang hinaharap. Sa paningin ng marami, wala na siyang pag-asa. Ngunit isang araw, nakarinig siya ng pangako ng Diyos tungkol sa karunungan na nagbibigay ng bagong buhay. Sa halip na tuluyang sumuko sa pagkawasak, nagsimula siyang magdasal, "Panginoon, bigyan mo ako ng karunungang mamuhay ng tama." At dahan-dahan nagsimulang magbago ang kanyang mga desisyon. Inilayo siya sa maling barkada, binigyan siya ng tapang na lumayo sa bisyo, at ngayon siya mismo ay nagtuturo sa iba kung paano lumakad sa liwanag. At hindi lamang ito mga kwento ng modernong panahon. Sa Biblia pa lamang, makikita mo ang napakaraming halimbawa. Si Jose na ipinagbili ng kanyang mga kapatid at ipinakulong ng walang kasalanan ay ginamit ng Diyos upang iligtas ang buong Ehipto sa panahon ng taggutom. Hindi ba't iyon ay karunungan mula sa Diyos? Karunungang gumabay sa kanya kahit sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Si Daniel na inilagay sa hukay ng mga leon, ngunit dahil sa karunungang mula sa Diyos, hindi lamang siya nakaligtas, kundi naging saksi pa siya sa kapangyarihan ng Panginoon sa harap ng hari. Si Esther na halos hindi pinapansin, ay ginamit upang iligtas ang kanyang bayan dahil sa tapang at karunungang nagmula sa Diyos. Ngunit tingnan mo rin ang mga kwento sa paligid mo. May isang ama na nawalan ng trabaho at halos hindi alam kung paano bubuhayin ang kanyang pamilya. Sa halip na magpadala sa desperasyon, humingi siya ng karunungan sa Diyos. At isang umaga, sa kanyang panalangin, nagkaroon siya ng ideya na dati hindi niya maisip. Mula sa simpleng kakayahan sa paggawa ng kahoy, nakabuo siya ng maliit na hanapbuhay na kalaunan ay pinagpala ng Diyos. Hindi ba't iyon ay malinaw na halimbawa ng pangakong natutupad? Mayroon ding isang matandang babae na nagkasakit at halos mawalan ng pag-asa. Ngunit sa halip na magalit o magtanong kung bakit, humingi siya ng karunungan kung paano haharapin ang kanyang kalagayan. Doon niya natagpuan ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong gamot. At sa kanyang katahimikan, siya ay naging inspirasyon sa kanyang pamilya. Isang paalala na ang karunungan ng Diyos ay hindi lamang sagot sa mga tanong, kundi lakas sa oras ng kahinaan. Kapag pinagsama-sama mo ang mga patutuong ito, isang malinaw na larawan ang makikita. Ang karunungan ng Diyos ay hindi teorya. Ito'y buhay na gumagalaw, gabay na nagbibigay ilaw sa mga nawawala at sagot na bumubuo muli sa mga wasak. Ang bawat kwento ay nagpapatunay na ang pangakong ito ay totoo, hindi lamang para sa mga tao noong sinaunang panahon, kundi para rin sa atin ngayon. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kung sila ay naranasan ang kapangyarihan ng pangakong ito, bakit hindi ikaw? Sapagkat ang Diyos na nagbigay ng karunungan kina Jose, Daniel, Esther at sa mga taong nabanggit ay siya ring Diyos na nakikinig sa panalangin mo ngayon. At habang pinagmamasdan natin ang mga kwentong ito ng tagumpay at pagbabago, nagiging malinaw na ang pangakong ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Isang plano na hindi lamang tumutukoy sa kasalukuyan, kundi umaabot hanggang sa mga propesyang nagbibigay liwanag sa hinaharap. Kung titingnan mo ng mabuti, mapapansin mo na ang pangakong ito tungkol sa karunungan ay hindi hiwalay na berso lamang na inilagay sa gitna ng kasulatan. Ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos na tumatawid sa bawat henerasyon. Sa mga aklat ng mga propeta, paulit-ulit na ipinakita na ang karunungan mula sa langit ay hindi lamang para sa isang tao o isang sitwasyon, kundi para sa buong bayan at sa buong hinaharap.
Isipin mo ang mga salita ni Propeta Isayas. Ang karunungan at kaalaman ay magiging katatagan ng iyong mga panahon, kayamanan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman. Ang takot sa Panginoon ang kanyang kayamanan. Hindi ba't malinaw na ipinapakita nito na ang karunungan ay may papel hindi lamang sa individual na buhay, kundi sa mismong paglalakbay ng mga bansa? Kapag binabalikan natin ang kasaysayan ng Israel, makikita natin kung paano naging sandigan ang karunungan ng Diyos sa panahon ng matinding pagsubok. Nang sila'y ipinatapon sa Babylonia, akala ng lahat ay katapusan na nila. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, may mga tinig tulad ni Jeremias at Daniel na nagsabi na may plano ang Diyos at ang karunungan mula sa Kanya ang magsisilbing ilaw sa mga darating na araw. Hindi ba't yun ang patunay na ang pangako ng karunungan ay nakaugat sa mas malaking larawan ng plano ng Diyos? Hindi lamang ito simpleng tip para makatawid sa araw-araw. Ito'y paalala na ang Diyos ay gumagalaw sa kasaysayan. At kung iuugnay mo ito ngayon, makikita mo na ang parehong pangako ay humuhuni sa gitna ng ating panahon ng kaguluhan. Ang mga digmaan na nakikita natin, ang krisis sa ekonomiya, ang takot na dala ng pagbabago ng klima, lahat ng ito'y tila nagpapaalala na ang mundo ay walang sapat na karunungan upang iligtas ang sarili nito. Ngunit dito lumalabas ang bigat ng pangako. Kung ang mga bansa ay tila nawawala sa kanilang landas, ang Diyos pa rin ang may huling salita. Ang kanyang karunungan ay nananatili at hindi nabubura ng kahit anong pagbabago ng panahon. Sa aklat ng Daniel, sinabi na sa mga huling araw ay dadami ang kaalaman. At hindi ba't iyon mismo ang ating nakikita ngayon? Napakaraming impormasyon, napakaraming teknolohiya, ngunit tila mas lalo pang lumalala ang kalituhan ng tao. Bakit? Sapagkat walang direksyon kung wala ang karunungan ng Diyos. Kaya't habang nakikita natin ang mabilis na pag-usad ng kaalaman, maririnig din natin ang paalala. Ang tunay na karunungan ay nananatiling nagmumula sa Panginoon. Ito ay propetikong babala na kapag hindi tayo bumalik sa Kanya, tayo mismo ang maglalagay sa ating sarili sa kapahamakan. At huwag mong kalimutan ang mga pangako sa aklat ng Apokalipsis. Doon, ipinapakita na sa kabila ng lahat ng kaguluhan, may mga taong tatawag sa pangalan ng Diyos at bibigyan ng karunungan upang manatiling tapat hanggang wakas. Hindi ba't ito'y nagpapatunay na ang karunungan ay hindi lamang kasangkapan para mabuhay, kundi selyo ng mga tapat na hindi matitinag sa huling mga oras? Ang pangakong ito'y hindi lamang para sa kasalukuyan. Ito ay paanyaya na maging bahagi ng plano ng Diyos hanggang sa katuparan ng lahat ng bagay. Kaya't kapag iniisip mo ang iyong sariling buhay, huwag mong tingnan ang karunungan bilang dagdag kaalaman lamang. Isipin mo ito bilang bahagi ng propetikong plano ng Diyos na nag-uugnay sa iyo sa Kanyang gawain sa buong mundo. Kung ang mga bansa ay nasa ilalim ng Kanyang mata, hindi ba't mas lalo pa ang iyong buhay? Kung pinangangalagaan niya ang hinaharap ng buong sangkatauhan, hindi ba't pangangalagaan niya rin ang iyong bukas? At dito nagiging malinaw, ang pangakong ito ay hindi simpleng mensahe ng pag-asa, kundi bahagi ng mas malalim na pahayag ng Diyos. Kung pinatunayan niyang tapat siya sa Israel, tapat din siyang magiging sa iyo. Kung tinupad niya ang kanyang mga pangako noon, tiyak na tutuparin niya rin ang mga salita niya ngayon. Ngunit kahit malinaw na nakapaloob ka sa kanyang plano, darating pa rin ang mga oras ng tanong, ng pagdududa, ng pakiramdam na tila nananahimik ang Diyos. At doon natin kailangang harapin ang susunod na katotohanan. Paano mo haharapin ang sandali ng pananahimik at tila kawalan ng tugon mula sa Diyos? Ang narinig mong pangako mula sa Biblia, ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan ay hindi lamang salita na magandang pakinggan. Ito ay gabay na dapat mong isabuhay araw-araw. Ngunit paano mo ito maisasalin mula sa pahina ng kasulatan tungo sa mga konkretong hakbang na magbabago ng iyong buhay? Narito ang simula ng iyong paglalakbay.
Kailangan mong tanggapin na ang karunungan ay hindi automatikong dumarating. Ito ay isang desisyon, isang pagsuko, at isang disiplina na kailangan mong yakapin. Una, gawin mong ugali ang pagbubukas ng salita ng Diyos araw-araw. Huwag mong hayaang lumipas ang isang araw na hindi ka humahawak ng Biblia at binabasa ito kahit ilang talata lamang. Kapag binigkas mo ang mga salitang ito ng malakas, para bang pinupuno mo ang iyong isipan ng ilaw na nagtataboy ng kadiliman, ang bawat pangungusap ng kasulatan ay isang paalala na may direksyon kang sinusundan. At ito ang unang hakbang upang maranasan ang karunungang galing sa itaas. Ikalawa, matutong manalangin hindi lamang kapag may pangangailangan, kundi bilang araw-araw na kaugalian. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi, ito'y pakikipag-usap sa Diyos. Kapag humihingi ka ng karunungan, sabihin mo ng malinaw, Panginoon, bigyan mo ako ng mata na makakita sa tama at lakas na sundin ito. Ang ganitong uri ng panalangin, kapag inuulit araw-araw, ay humuhubog ng iyong kalooban upang maging handang tumanggap ng direksyon mula sa Diyos. Ikatlo, magsanay ng pagpapalit ng isipan. Kapag dumarating ang mga negatibong kaisipan, takot, pangamba, galit, palitan mo agad ng mga pangako ng Diyos. Halimbawa, kung iniisip mong wala ng kasiguraduhan ng iyong kinabukasan, ipahayag, ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan at lakas sa akin. Ang ganitong uri ng pagpapalit ay hindi madali. Ngunit ito ang paraan upang unti-unti mong baguhin ang iyong puso at isip ayon sa karunungan ng Diyos. Ikaapat, isabuhay ang pasasalamat. Sa halip na laging tumingin sa kulang, matutong magpasalamat sa maliit na biyayang natatanggap mo araw-araw. Ang puso na marunong magpasalamat ay pusong bukas sa karunungan. Kapag nakikita mo ang kamay ng Diyos, kahit sa simpleng bagay, mas nagiging malinaw na ang kanyang karunungan ay palaging naroroon, gumagabay at nagbabantay. Ikalima, magpasya na hindi ka lalakad mag-isa. Hanapin ang mga tao na magpapaalala sa iyo ng salita, mga kapatid sa pananampalataya na magbibigay lakas sa oras ng panghihina. Sa ganitong paraan, ang iyong paglalakbay ay hindi lamang nakasalalay sa iyong kakayahan, kundi sa buong katawan ng Kristong kumikilos bilang isang komunidad. Ang karunungan ng Diyos ay madalas ipinapahayag hindi lamang sa ating katahimikan, kundi sa ugnayan natin sa iba. Ngayon, isipin mo ito sa praktikal na paraan. Isang ina na nawalan ng trabaho ay nagsisimula ng kanyang araw sa panalangin, binabasa ang salita, at ipinapahayag sa kanyang mga anak na may Diyos na nagbibigay ng karunungan upang malampasan nila ang kanilang pagsubok. O isang manggagawang natanggal sa posisyon, sa halip na lamunin ng galit, ay nagpapasalamat sa Diyos at humihingi ng direksyon kung saan siya dapat susunod na pumunta. At mga hakbang na ito ay hindi simpleng gawain. Ito'y paninindigan na ang karunungan ng Diyos ang magiging batayan ng kanilang bawat desisyon. At ikaw mismo, maaari mong subukan ito ngayon. Subukan mong italaga ang 7 araw na darating upang sadyang ipahayag ang pangakong ito sa bawat sitwasyon. Kapag may pagdududa, banggitin ito. Kapag may problema, ipanalangin ito. Kapag may desisyon, itanong sa Diyos kung ano ang kanyang kalooban. Sa loob lamang ng ilang araw, makikita mong may pagbabago, hindi man agad sa mga kalagayan, ngunit sa loob mo, sa iyong puso, sa iyong pananaw. Hindi sapat na alam mo lang ang pangako. Kailangan mong lumakad dito. Hindi sapat na naririnig mo lang, kailangan mong gawin itong gabay sa bawat hakbang. Dahil ang tunay na karunungan ay hindi lamang pag-alam ng tama, kundi pamumuhay sa tama. At dito nagsisimula ang pagbabago. Sa mga desisyong ginagawa mo ngayon, sa mga salitang binibigkas mo, sa mga panalangin itinatapon mo sa langit. Kaya tanungin mo ang sarili mo, handa ka bang subukin ang pangako ng Diyos hindi bukas, kundi ngayon mismo? Dahil ang karunungang mula sa itaas ay naghihintay, at ikaw ang tinatawag upang tanggapin at isabuhay ito. At kapag sinimulan mong gawin ito, mararanasan mo na hindi ka nag-iisa, sapagkat ang parehong espiritu na gumabay sa mga propeta,
sa mga hari at sa mga disipulo, ay siya ring gumagabay sa iyo ngayon. At mula rito, ang susunod na hakbang ay mas matindi pa, ang sama-samang pagtindig sa panalangin at pagkilos bilang isang bayan na nananampalataya sa karunungan ng Diyos. Ang narinig mong pangako mula sa Biblia, ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan ay hindi lamang salita na magandang pakinggan, ito ay gabay na dapat mong isabuhay araw-araw. Ngunit paano mo ito may sasalin mula sa pahina ng kasulatan tungo sa mga konkretong hakbang na magbabago ng iyong buhay? Narito ang simula ng iyong paglalakbay. Kailangan mong tanggapin na ang karunungan ay hindi automatikong dumarating. Ito ay isang desisyon, isang pagsuko at isang disiplina na kailangan mong yakapin. Una, gawin mong ugali ang pagbubukas ng salita ng Diyos araw-araw. Huwag mong hayaang lumipas ang isang araw na hindi ka humahawak ng Biblia at binabasa ito kahit ilang talata lamang. Kapag binigkas mo ang mga salitang ito ng malakas, para bang pinupuno mo ang iyong isipan ng ilaw na nagtataboy ng kadiliman, ang bawat pangungusap ng kasulatan ay isang paalala na may direksyon kang sinusundan. At ito ang unang hakbang upang maranasan ang karunungang galing sa itaas. Ikalawa, matutong manalangin hindi lamang kapag may pangangailangan, kundi bilang araw-araw na kaugalian. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi, ito'y pakikipag-usap sa Diyos. Kapag humihingi ka ng karunungan, sabihin mo ng malinaw, Panginoon, bigyan mo ako ng mata na makakita sa tama at lakas na sundin ito. Ang ganitong uri ng panalangin, kapag inuulit araw-araw, ay humuhubog ng iyong kalooban upang maging handang tumanggap ng direksyon mula sa Diyos. Ikatlo, magsanay ng pagpapalit ng isipan. Kapag dumarating ang mga negatibong kaisipan, takot, pangamba, galit, palitan mo agad ng mga pangako ng Diyos. Halimbawa, kung iniisip mong wala ng kasiguraduhan ng iyong kinabukasan, ipahayag, ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan at lakas sa akin. Ang ganitong uri ng pagpapalit ay hindi madali. Ngunit ito ang paraan upang unti-unti mong baguhin ang iyong puso at isip ayon sa karunungan ng Diyos. Ikaapat, isabuhay ang pasasalamat. Sa halip na laging tumingin sa kulang, matutong magpasalamat sa maliit na biyayang natatanggap mo araw-araw. Ang puso na marunong magpasalamat ay pusong bukas sa karunungan. Kapag nakikita mo ang kamay ng Diyos, kahit sa simpleng bagay, mas nagiging malinaw na ang kanyang karunungan ay palaging naroroon, gumagabay at nagbabantay. Ikalima, magpasya na hindi ka lalakad mag-isa. Hanapin ang mga tao na magpapaalala sa iyo ng salita, mga kapatid sa pananampalataya na magbibigay lakas sa oras ng panghihina. Sa ganitong paraan, ang iyong paglalakbay ay hindi lamang nakasalalay sa iyong kakayahan, kundi sa buong katawan ng Kristong kumikilos bilang isang komunidad. Ang karunungan ng Diyos ay madalas ipinapahayag hindi lamang sa ating katahimikan, kundi sa ugnayan natin sa iba. Ngayon, isipin mo ito sa praktikal na paraan. Isang ina na nawalan ng trabaho ay nagsisimula ng kanyang araw sa panalangin, binabasa ang salita at ipinapahayag sa kanyang mga anak na may Diyos na nagbibigay ng karunungan upang malampasan nila ang kanilang pagsubok. O isang manggagawang natanggal sa posisyon, sa halip na lamunin ng galit, ay nagpapasalamat sa Diyos at humihingi ng direksyon kung saan siya dapat susunod na pumunta. At mga hakbang na ito ay hindi simpleng gawain. Ito'y paninindigan na ang karunungan ng Diyos ang magiging batayan ng kanilang bawat desisyon. At ikaw mismo, maaari mong subukan ito ngayon. Subukan mong italaga ang 7 araw na darating upang sadyang ipahayag ang pangakong ito sa bawat sitwasyon. Kapag may pagdududa, banggitin ito. Kapag may problema, ipanalangin ito. Kapag may desisyon, itanong sa Diyos kung ano ang kanyang kalooban. Sa loob lamang ng ilang araw, makikita mong may pagbabago, hindi man agad sa mga kalagayan, ngunit sa loob mo, sa iyong puso, sa iyong pananaw. Hindi sapat na alam mo lang ang pangako. Kailangan mong lumakad dito.
Hindi sapat na naririnig mo lang, kailangan mong gawin itong gabay sa bawat hakbang. Dahil ang tunay na karunungan ay hindi lamang pag-alam ng tama, kundi pamumuhay sa tama. At dito nagsisimula ang pagbabago. Sa mga desisyong ginagawa mo ngayon, sa mga salitang binibigkas mo, sa mga panalangin itinatapon mo sa langit. Kaya tanungin mo ang sarili mo, handa ka bang subukin ang pangako ng Diyos hindi bukas, kundi ngayon mismo? Dahil ang karunungang mula sa itaas ay naghihintay at ikaw ang tinatawag upang tanggapin at isabuhay ito. At kapag sinimulan mong gawin ito, mararanasan mo na hindi ka nag-iisa sapagkat ang parehong espiritu na gumabay sa mga propeta, sa mga hari at sa mga disipulo ay siya ring gumagabay sa iyo ngayon. At mula rito, ang susunod na hakbang ay mas matindi pa. Ang sama-samang pagtindig sa panalangin at pagkilos bilang isang bayan na nananampalataya sa karunungan ng Diyos. Ngayon ay hindi na sapat na narinig mo lamang ang pangako, hindi na sapat na naunawaan mo ang konteksto at nakita ang mga halimbawa. Dumating na ang oras upang ikaw mismo ay tumugon. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay hindi lamang para pakinggan, ito ay para isabuhay, ipaglaban at ipahayag sa harap ng lahat ng tukso ng mundong ito. Kaya't ikaw na nakikinig ngayon, huwag ka nang manatiling tahimik. Ito na ang sandali upang isuko ang iyong puso, upang ibigay ang iyong isip, at upang tanggapin ang karunungang mula sa langit na magbabago ng iyong landas. Isipin mo, libu-libong tao ang nakikinig ngayon sa parehong mensahe at bawat isa sa kanila ay tinatawag ding pumili. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Maraming puso ang sabay-sabay na tumatawag sa Diyos, humihingi ng liwanag at handang isuko ang lahat ng nakasanayan upang makamta ng kaloob na hindi maikukumpara. At ikaw ay kabilang dito. Kaya't huwag mong isipin na ang iyong tinig ay maliit o walang halaga sapagkat ang bawat panalangin, bawat bulong ng pananampalataya ay bahagi ng sama-samang pag-akyat ng tinig ng bayan ng Diyos tungo sa langit. Kaya na ngayon, isantabi mo ang lahat ng hadlang, isantabi mo ang mga pagdududa, ang mga tanong na paulit-ulit na sumisira ng iyong kapayapaan at ang mga takot na bumabalot sa iyong gabi. Ilapit mo ang iyong sarili sa Diyos sa sandaling ito. Sabihin mo sa Kanya, kahit sa katahimikan, Panginoon, isinusuko ko ang aking mga plano. Isinusuko ko ang aking sariling galing. Nais kong tanggapin ang karunungang mula sa iyo. Ang simpleng panalangin ito ay maaring maging simula ng isang bagong kabanata ng iyong buhay. At upang gawing konkretong hakbang ang iyong pasya, ilagay mo sa harap ng Diyos ang bagay na pinakamabigat sa iyong puso ngayon. Maaring ito'y takot sa kinabukasan, suliranin sa iyong pamilya, kawalan ng trabaho o sakit na walang lunas. Ano man ito, huwag mo na itong itago. Isuko mo sa Kanya at hayaan mong ang Kanyang karunungan ang magtakda kung paano ka haharapin ang bukas. Tandaan, ang pangakong ito ay hindi lamang teorya, kundi isang realidad na nagsisimula kapag ang tao ay handang magtiwala. Ngayon ay hinihikayat kitang maging bahagi ng patutuong ito. Kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, ipahayag mo ang iyong pananampalataya. Hindi sapat na manahimik lamang. Gawin mo itong makikita. Maaari mong isulat sa iyong sariling mga salita o ipahayag sa pamamagitan ng simpleng komento, "Tinatanggap ko ang karunungan ng Diyos." Kapag ginawa mo ito, hindi lamang ito magiging tanda ng iyong pasya, kundi magiging pampatibay din sa iba na makakabasa at makakakita na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Ito ang tawag ng sandaling ito, huwag nang ipagpaliban. Huwag mong hayaang bukas pa ang oras ng iyong pagsuko, sapagkat ang bukas ay hindi tiyak, ngunit ang pagkakataon ngayon ay hawak mo. Kaya't kumilos ka ngayon. Isuko ang iyong buhay, tanggapin ang pangako, at hayaan mong ang karunungan ng Diyos ang magsimulang mag-ukit ng bagong landas para sa iyo. At sa pagtugon mong ito, buksan mo ang iyong puso sa susunod na yugto. Dahil pagkatapos ng pagtanggap, darating ang panalangin, isang sama-samang panawagan,
Isang tinig na sabay-sabay nating itataas bilang bayan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang katapatan at ang kanyang pangakong hindi kailanman mabibigo. Isara mo ang iyong mga mata ngayon, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at hayaang tahimik ang iyong paligid. Ito ang oras ng panalangin, hindi bilang ritual, kundi bilang totoong paglapit sa Diyos na nakikinig. Kanyang salita ay nagsabi, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Panginoon, ito ang aming inaangkin ngayon sapagkat wala kaming karunungan kung wala ka Ama sa langit. Naririto kaming sama-samang yumuyuko sa iyong harapan. Inaamin namin na madalas kaming nagtitiwala sa aming sariling isip, sa aming sariling lakas at sa aming sariling plano. Ngunit ngayong oras na ito inilalapit namin ang lahat ng ito sa iyo. Kami humihingi ng karunungan, karunungang magbibigay liwanag sa gitna ng dilim, karunungang magtutuwid sa aming mga hakbang, karunungang magpapanatili sa amin sa landas ng katotohanan. Narito ang mga pamilyang nagdurusa, Panginoon. May mga magulang na hindi alam kung paano pakakainin ang kanilang mga anak. May mga anak na naliligaw ng landas, nalululong sa bisyo at nagtatago ng sakit na hindi kayang ipaliwanag. Panginoon, sa iyong karunungan, buksan mo ang kanilang mga mata at bigyan mo sila ng gabay. Sa bawat tahanan na nahahati ng alitan, iparanas mo ang karunungan ng pagpapatawad upang ang kapayapaan ay muling bumalik. Narito ang mga may sakit, Panginoon. Ang iba'y nakaratay sa kama, ang iba'y walang lunas ang karamdaman. Ngunit naniniwala kami na sa iyong salita ay may karunungan na higit sa medisina, higit sa anumang kaalaman ng tao. Kaya't idinadalangin namin na bigyan mo sila ng karunungan upang magtiwala, lakas upang magpakatatag at pag-asa na hindi matitinag. At sa iyong biyaya ipagkaloob mo rin ang kagalingang ipinangako mo sa iyong bayan. Narito ang mga nawalan ng trabaho at naguguluhan sa kanilang hinaharap. Panginoon, sila'y nangangapa sa dilim, naghahanap ng sagot. Idinudulog namin sila sa iyo. Buksan mo ang tamang pintuan, bigyan mo sila ng ideya, ng lakas, ng loob, at ng mga tao na magiging kasangkapan ng iyong pagpapala. Huwag mong hayaang sila'y manatili sa kawalan, bagkus ipakita mo na ikaw ang Diyos na nagbubukas ng daan kung saan walang daan. Panginoon, narito rin ang mga pusong punong-puno ng takot. Takot sa bukas, takot sa digmaan, takot sa kawalan. Ngunit kami ay nagkakaisa na ngayon at sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin hindi takot ang maghahari kundi kapayapaan, hindi kawalan ng mananaig kundi pag-asa, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbigay ng pangako at ang iyong salita ay hindi kailanman bumabalik na walang katuparan. Kaya't sama-sama naming ipinahahayag ngayon, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan. Karunungang hindi lamang para sa aming sariling kapakanan, kundi para makapagbigay liwanag din sa iba. Karunungang gagabay sa aming mga salita, sa aming mga desisyon at sa aming mga hakbang. Karunungang magpapatibay sa amin sa gitna ng tukso at gulo. Karunungang magdadala sa amin palapit sa iyo, araw-araw hanggang sa wakas. At ngayon, Panginoon, sa harap ng lahat ng pagsubok, kami umaasa. Kami nagtitiwala, sapagkat alam namin na ang iyong pangako ay tapat, ang iyong salita ay tiyak, at ang iyong karunungan ay walang hanggan. Kaya't buong lakas naming ipinahahayag, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapangyarihan, sa iyo ang aming buong buhay, at ikaw na nakikinig ngayon, ipahayag mo rin ang iyong pananampalataya. Sabihin mo sa iyong puso, at kung kaya mo'y isulat din, ako'y naniniwala. Ako'y tumatanggap ng karunungan ng Diyos, sapagkat sa pagkakaisang ito, sa sama-samang pananalangin, ang pangakong ito ay nagiging buhay. At sa pagtanggap mo ngayon, ang Diyos ay gumagawa na sa iyong sitwasyon. At sa susunod na sandali, ikaw ay makaririnig ng salita ng pag-asa at katiyakan, isang tinig na magpapatibay sa iyong puso matapos ang ating panalangin. Ngayon ay hayaang humupa ang bigat ng panaghoy at hayaang pumasok ang kapayapaan ng Diyos sa iyong puso. Matapos ang panalangin ng pananabik
at pag-iyak, darating ang tinig ng katiyakan. Hindi kailanman nabigo ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang lahat ng sinabi niya noon ay tinupad, at ang lahat ng sinabi niyang darating ay tiyak na mangyayari. Ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago, hindi kumukupas, at hindi nakadepende sa ating mga pakiramdam. Ito ang matibay na haligi ng ating pananampalataya. Pakinggan mong muli ang kanyang mga salita. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka. Aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Isaiah 41:10. Hindi ba't ito'y malinaw na paalala na hindi ka kailanman naglalakad ng mag-isa? O pakinggan mo ang ipinahayag sa Jeremias 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong ukol sa ikabubuti at hindi sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. At huwag mong kalimutan ang mga salita ni Pablo, sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay sa Kanya ang oo, kaya't sa pamamagitan niya ay ang amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. 2 Corintios 3:20. Ang mga bersong ito ay hindi lamang dapat ipasa-pasa bilang magagandang pananalita. Sila'y paalala na may Diyos na nakatayo sa ibabaw ng lahat ng bagyo ng buhay. Isipin mo ang iyong tahanan na nakabalot sa kanyang kapayapaan, ang iyong mga anak na lumalakad sa ilalim ng kanyang proteksyon, at ang iyong puso na humihinga ng panibagong lakas araw-araw. Kahit sa gitna ng kaguluhan, maaari kang maging tiyak na ang Diyos ay naririyan. Hawak ka sa kanyang kamay. Kaya't huwag mong hayaang ang mga alon ng problema ang magtakda ng iyong kapalaran. Ang katotohanan ay ito, kung ikaw ay nasa ilalim ng pangako ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. Oo, may mga pagsubok, may mga gabi ng luha, ngunit higit doon, may katiyakan ng kanyang katapatan. At ito ang dahilan kung bakit maaari kang magpahinga ngayong gabi, dahil alam mong ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo nakikita. Kaya't saan ka man naroroon ngayon, tanggapin ang kapayapaang ito. Isabuhay ang pag-asa na hindi natitinag. Huwag kang bibitaw sa pangako sapagkat ito ang magpapanatili sa iyo habang ang mundo ay patuloy na yuyugyug. At tandaan mo, ang Diyos na nangako ay tapat. Ang Diyos na nagsalita ay tutupad. At ang kanyang karunungan ay hindi lamang magdadala ng sagot sa iyong nangayon, kundi ng katiyakan hanggang sa iyong hinaharap. At sa paghawak mo sa pangakong ito, ihanda mo ang iyong puso para sa huling paalala, isang panawagan na hindi lamang magtapos ang mensahe sa iyo, kundi maging simula ng iyong patuloy na paglalakbay kasama ang Diyos. Ngayon, bago matapos ang mensaheng ito, balikan natin ang pinakapuso ng lahat ng iyong narinig. Mula sa simula ay ipinahayag natin na ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa dami ng kaalaman o sa taas ng naabot sa mundo, kundi sa takot at paggalang sa Diyos. Ang pangako ay malinaw, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Iyan ang haligi ng lahat ng ating pinag-usapan. Sa bawat pagsubok na iyong kinakaharap, sa bawat tanong na hindi mo masagot, ito ang paalala na may Diyos na gumagabay at ang kanyang karunungan ay sapat upang dalhin ka hanggang sa dulo. Kaya't huwag mong kalilimutan, ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang salita ay buhay at sa bawat salinlahi, napatunayan na ang kanyang katapatan ay higit pa sa lahat ng inaakala ng tao. Kung siya'y naging tapat kina Abraham, kina Jose, kina Daniel at sa buong bayan ng Israel, siya rin ay magiging tapat sa iyo. Walang bagyo, walang kaguluhan at walang kadiliman na kayang magpabagsak sa pangako ng Diyos na nakatanim sa iyong puso. At dito mo masasabing may katiyakan ako, sapagkat ang Diyos ay tapat. Kung ikaw ay napalakas, napalapit, o natamaan ng mensaheng ito, nais kitang anyayahan sa isang simpleng hakbang ng pananampalataya. Isulat sa mga komento ang iyong deklarasyon. Nagtitiwala ako sa mga pangako ng Diyos. Ang simpleng pananalitang ito ay magiging patotoo hindi lamang sa iyong sarili,
kundi sa lahat ng makakakita na hindi sila nag-iisa sa laban ng pananampalataya. At kung nais mong manatiling bahagi ng ganitong mga mensahe ng pag-asa at kalakasan, pindutin mo ang pag-subscribe, i-activate ang kampana ng abiso, at ibahagi ang video na ito sa isang tao na alam mong nangangailangan ng liwanag ng Diyos sa kanyang buhay. Dito, ikaw ay hindi lamang tagapakinig, ikaw ay bahagi ng isang pamayanan ng pananampalataya. Isang pamilyang espiritual na araw-araw ay nagtatagpo upang manalangin, magpalakasan at magsama-samang umasa sa mga pangako ng Diyos. At sa bawat bagong araw, asahan mo na may bagong salita, bagong paalala at bagong pag-asa na ibinubuhos ang Diyos para sa iyo. Kaya't bago tayo tuluyang magtapos, hayaan mong iwan ko sa iyo ang huling kataga. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo. Ang kanyang karunungan ay gabay mo at ang kanyang pangako ang iyong sandigan. Kaya magpatuloy ka sa pananampalataya, magpatuloy ka sa pag-asa at magpatuloy kang magtiwala na ang kanyang salita ay buhay at tapat hanggang sa wakas. At sa susunod na mensahe, muli nating bubuksan ang isa pang pangako na magpapatibay at magpapaalala sa iyo na ang Diyos ay hindi kailanman kumukupas sa kanyang pag-ibig para sa iyo.